gusto ko lang sabihin yung point of view ko dito sa comment na to sa taas. Sabi niya ZX4RR or CB650R. Well, sumagi rin naman yan sa isip ko noon, pero kasi medyo malayo yung, hindi naman sobrang layo, kasi pinagkukumpara rin naman yung price point nila sa ibang mga videos. Pero sa akin kasi 80, magkano ba ang ano ngayon? Magkano ba yung special edition? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pinaka maximum na mabibili mo sa budget mo kasi that time difference nila is around less than 100k. Hindi ako sure kasi hindi rin ako masyado natingin ng updated na price ngayon. Anyway, wala naman kasing nirelease dito na ibang version ng ZX4 kundi yung double R lang. Wala namang single R, di katulad sa ibang bansa na meron. At saka ZX4R na SE. Hindi ko lang sure kung ano yung pinakakaibahan nila, pero yung ZX4RR siya yung pinaka highest spec na meron sa form ng ZX4. Okay, balik tayo sa topic Yung pinagkukumpara natin is yung ZX4RR at yung CBR650R na 2024. Let's say yung lumang version na lang, kasi simula 2023 yata I think dumating yung CB650R dito sa Pilipinas. CBR pala, ano ba, nalilito ako. CBR650R pala dito sa Pilipinas. And compare natin yung kanilang specs. Una-una, yung kanilang power. Yung power output kasi nung CBR650R is 95 horsepower. Tapos itong ZX4 double R naman, pumapalo siya ng 80 horsepower. Considering na yung yung ram air intake So, isipin niyo yun, ang laki ng difference ng CC nila, ng displacement from 400 to 650cc. Pero pagdating sa horsepower, hindi masyadong nagkakalayo. So ganun ka-special yung motor na to. Kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit ito yung kinuha ko. Isa pang dahilan, malakas na rin para sa akin kasi galing ako sa lower CC sa 150cc na motor. Technically yung CBR 150R na merong 14 Newton meter of torque yata yun, tapos 17 horsepower. So I think kahit alin man dun sa dalawa yung bilhin ko, hindi ako magsisisi Kaya lang kasi, kaya ito yung pinaka pinili ko. Number one, yung kanyang features. Kasi yung features nito, halos lahat ng gusto ng isang rider nandito na like TFT display. Well, meron yung bago na CBR 650R, pero yun lang I mean, nakukulangan ako para sa price point niya. Kasi ito, let's say, yun na nga, less than 100k or let's say 60 to 80k. Malaking difference na rin yun sa pera. Isa pa, power modes, riding modes. Ito meron yung dalawa dahil meron din tong ride by wire. Yung CBR 650R wala yung kahit anong power modes. Technically mas malaki yon, mas mabigat. Isipin nyo pang dahilan, 400cc to, kino-compare sa mas mataas na cc. Wala masyadong kino-compare na 400cc dito. Bakit? Kasi wala siyang kapantay sa segment niya. Diba? Ganun ka-special yung motor na to. Sa ergonomics yon, marami ring mag-iisip. Kasi yung CBR 650R is sports touring, more on sports touring yung styling niya. So ako medyo aggressive sana yung gusto ko, dahil yun na nga, galing ako ng CBR na motor. So yung feeling, gusto ko maiba naman ng konti. Kasi yung ergonomics nito, hindi sila parehas yun nga, yung sports touring, mataas yung kanyang handlebar. Hindi katulad nito na medyo sub-sub ka dito ng konti. So may feeling, may konting feeling na pagka-sporty talaga to kumpara doon. Kung features pa lang, grabe, sobrang siksik na nito. Fuel consumption, kasi ito pumapalo ako dito ng ng nasa pagtipid mode talaga.
inaabot ako ng 21 kilometer per liter. Minsan 23 pa to pag talagang tipid mode ako. Eh syempre yon, mas higher in displacement, mas malaki yung makina, mas malaki yung fuel consumption, di ba? Oh, yun pa yung isang na-consider ko, kasi ito parehas naman humihiyaw ng inline 4 pero mas tipid sa gas. Parehas din naman yung ligayang nakukuha mo, di ba? Pero kung talagang gusto mo yung medyo may power ng bahagya, mas mabilis ng konti, eh I go with CBR. Tsaka high revving bike to, guys. Sipin nyo yun. Ang alam ko sa CBR 650R, ano eh, parang hindi ako nagkakamali, parang hanggang 16,000 lang yata yung ano niya, RPM niya, yung maximum RPM niya. Ito, tingnan nyo, pumapalo ng hanggang 18,000 to. Anyway, yung forma, subjective na lang yun, kasi depende sa taste nyo. At saka kung ano, riding ergonomics yung mas priority nyo, kung saan yung mas gagamitin. Ako kasi gusto ko yung feeling na racing, pero hindi naman din tayo nagtatrack eh. So ito na yung pinaka best option para sa akin. Isa pang nakita kong reason, yung upuan nito, kasi ewan ko yung feeling kasi nung time na chinek namin, medyo matigas kasi yung angkasan eh. Ako lagi ako may OBR. So yun pa sa isang kinonsider ko, yung lambot ng upuan. Kasi syempre mahirap na yung lagi kang nakokotongan sa likod mo nung nagra-rides kayo, kasi masakit na yung puwet, di ba? Isa pa, ang gaan nito. Ang dali niyang i-flick, oh. Napaka-maneuverable niya, oh. Oh. Yan, so guys, kung meron din kayo idea, please paki-comment dyan sa baba ha, para malaman din ng ibang nag-iisip pa kung anong kukunin nila. Kayo guys, ano mas gusto nyo? CBR 650R o ZX4RR? So yun lang po. And shout out sa nag-comment, maraming salamat. Okay, see you on the next video. Boy, have out.